Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May masamang plano si Chang Susan sa mag-inang Chantal at Morgana. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nagimbal ang Apex dahil nagsisimula na muli ang kasamaan sa loob ng Apex sa pagbabalik ni Moira bilang stockholder ng Apex. Handa na ang mga plano ng mag-inang Moira at Madam Chantal sa muling pagbabalik ni Moira bilang may-ari ng share ng Apex dahil sa pag-resign ni Madam Chantal at si Moira ang ipinalit niya. Walang nagawa ang magkapatid na si Giselle at Robert sa desisyon ng mag-inang Moira at Madam Chantal dahil sa laki ng share nitong si Madam Chantal sa Apex. Maging ang mga board members ay hindi na nakatutol sa mga plano nitong si Madam Chantal at Moira. Lalong nag-init ang ulo nitong si Giselle nang malaman ang unang plano ni Moira sa Apex na magpatayo ng isa pang building at ipangalan ito kay Moira Rotacchio. Wala nang magawa sila Giselle at Robert dahil si Madam Chantal mismo ang magdodonate ng building para sa gagawin nilang center para sa mga kababaihan. Samantala, tuluyan na ngang napaalis na din itong si Madam Chantal, Shiji sa Maynila. Pinabalik na ng Cebu para hindi maging hadlang sa mga plano nila, gaya ng utos nitong si Moira. Dahil kung mananatili si Shiji sa lugar nila, ay magiging sagaba lang ito sa pagbabagsak nila sa pamilya Tanyag. Lalo pa at lumalapit ito kay Lynette at Annalyn sa mortal na kaaway nitong si Moira. Nagimbal din si Annalyn sa biglaang pagka-lift ng suspension nitong si Zoe sa Apex dahil sa ginawang memo nitong si Moira pagkaupo niya bilang parte ng Apex Hospital dahil isa yan sa mga plano nilang mag-ina na maibalik ang residency nitong si Zoe sa Apex upang magkaroon ulit ng karapatan si Zoe sa Apex at hindi na paulit-uliting banggitin ni Annalyn kay Zoe na suspended itong si Zoe sa Apex kaya wala siyang karapatan na mangialam sa Apex. Napahiya din si Zoe sa harap ng mga baguhang residency na papasok sa Apex matapos ipahiya ni Zoe si Annalyn sa kanila nang malate ito sa pag-assist sa mga bago. Agad bumalik kay Zoe ang karma sa pamamayan nito kay Annalyn dahil si Annalyn pa din ang iniidolo ng mga baguhan kesa kay Zoe dahil pinili at nagpunta daw sila ng Apex Hospital dahil gusto nilang makatrabaho itong si Annalyn. Nagngit-ngit nga naman itong si Zoe sa inggit at inis nito matapos siyang mapahiya. Napangisi naman si Annalyn at napatingin kay Zoe. Sabay sabi ni Zoe, mga sip-sip, sabay alis. Samantala, balik operasyon itong si Zoe sa pagiging maldita sa Apex. Bagong pasyente ang dinala sa ospital at malala ang sitwasyon nito. Nag-usap si Robert, Ray, Annalyn at Zoe kung ano ang gagawin nila sa pasyente dahil malala na ang kondisyon nito. Nagsuggest si Annalyn na kinakailangan nitong maoperahan para maalis ang mga parasite nito sa ulo. Kaya kinakailangan ng isang volunteer na mag-a-assist sa loob ng operation room. Nagtanong si Doc Ray kung sino ang sasama sa kanila. Si Annalyn at si Zoe ang sabay na nag-volunteer para sumama sa operasyon nito. Kaya nagkatinginan ang dalawa. Ganon din si Doc Ray at Robert. Nagkaproblema patuloy si Robert at Doc Ray kung sino ang pipiliin nila na sumama kay Doc Ray sa operasyon na isasagawa nila sa bago nilang pasyente. Samantala, dahil sa memo na binaba ng bagong major stockholder na si Moira, galit na galit at inis na inis si Giselle, kaya kinumpronta ni Giselle si Moira para sa naging sariling desisyon nito sa Apex.
Na-revoke daw kasi ang suspension ng residency nitong si Zoe. Kaya sinabi ni Giselle, I am still the CEO of Apex, so I make decision. Palaban na sumagot si Moira kay Giselle, not anymore, kasi nandito na ako. Sumisiklab na naman ang away ni Giselle at ni Moira sa ibang katauhan nitong si Moira. Sa paglalakad-lakad ni Giselle, nakita ni Giselle na idiniliver na ang bus na pinagawa ng mag-inang Morgana at Madam Chantal para dito kay Moira, para i-display sa ipapatayo nilang bagong building sa Apex. Kaya nilapitan ito ni Giselle pag-alis ng mga delivery boy. Iniisip ni Giselle kung ano ang mangyayari kapag i-display na ang rebulto na yon sa center. Kaya nagpunta si Giselle kay Lynette at dito kay Chang Susan para ikwento ang nakita niya na ipinagawa ng mag-inang Morgana at Madam Chantal na bus nitong si Moira. Ikwinento din nitong si Giselle ang ginawang pag-lift ni Morgana sa suspension ng residency nitong si Zoe. Kaya mukhang may something fishy daw talaga na tinatago itong mag-inang Chantal at Morgana. Kaya kailangan nilang malaman kung ano ang mga ito. Dagdag pa ni Giselle, galit na nagkwento si Giselle kay Lynette at dito kay Chang Susan. Sinabi ni Giselle kay Chang Susan at Lynette, when Moira left the earth, I thought she left the universe. Pero parang nararamdaman ko pa din yung vibes ng babaeng yun dito. Kaya sinabi ni Lynette na ganun din ang nararamdaman nila ni Chang Susan. Lalo pa at itong si Morgana ay kamukhang kamukha ni Moira. Dagdag pa ni Lynette, paano kapag nakadisplay na ang rebulto niya doon sa center? Sumagot si Chang Susan kay Lynette, don't worry, magagawan din natin ng paraan yan. Kaya nagtaka si Lynette kung ano ang paraan ang sinasabi nitong si Chang Susan sa kanila ni Giselle. Napatingin si Giselle kay Chang Susan at mukhang pareho ng iniisip si Giselle at si Chang Susan sa gagawin ng rebulto nitong si Moira bago pa nila ipresenta at ipakita sa lahat ng board members at sa lahat ng nagtatrabaho sa Apex para sa opening center na binagawa ng mag-ina para kay Moira. Pagtapos ng pag-uusap nila, humanap agad ng tiyempo si Chang Susan para malapitan ang bus ni Moira at para magawa ni Chang Susan ang binabalak nito na pambababoy sa bus ni Moira para mapahiya si Morgana at Madam Chantal sa mismong selebrasyon nila sa bagong building na gagawin sa Apex. Binaboy ni Chang Susan ang rebulto ni Moira bago pa ang announcement ni Madam Chantal sa lahat. Samantala, oras na ng pagpapakita nila, Madam Chantal at Morgana, ng pinagawa nilang bus ni Moira sa lahat. Proud na proud pa si Madam Chantal sa ipapakita nila. Pagtanggal ni Madam Chantal ng takip sa bus ni Moira, lahat ng tao na nakakita ay tawa ng tawa. Kaya nagtaka ang mag-ina kung ano ang pinagtatawanan nila. Pagtingin nila, bumungad sa kanila ang binaboy na rebulto nitong si Moira. Kaya naman galit na galit ang mag-ina kung sino ang bumaboy nito. Malalaman kaya ng mag-ina na si Chang Susan ang bumaboy ng bus ni Moira? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!